Sa taong 2077, ang Tech-49 na Jack Harper ay isa sa mga huling tagapag-ayos ng drone na nakatalaga sa Earth. Ayon kay Jack, ang planeta ay halos nawasak 60 taon na ang nakaraan, sa panahon ng isang digmaan laban sa isang lahi ng mga dayuhang mananakop na kilala bilang scavengers, scavs. Sinira ng mga scav ang buwan, na nagdulot ng malalaking lindol at tsunami, at pagkatapos ay inilunsad ang kanilang pagsalakay. Ang mga ito ay natalo lamang sa pamamagitan ng paggamit ng mga sandatang nuclear, na nag-iwan sa karamihan ng planeta na irradiated at hindi matitirahan. Ang ilang nakaligtas na mga tao ay lumipat sa isang kolonya sa Titan, na pinapagana gamit ang enerhiya na naani sa Earth ng mga higanteng power station na dala ng karagatan na bumubuo ng fusion power mula sa tubig-dagat. Mula sa Tower 49, isang base na nakatayo sa itaas ng mga labi ng hilagang silangan ng Estados Unidos, si Jack at ang kanyang kasosyo at kasintahan na si Victoria, Vicka, Olsen, ay nagtatrabaho bilang isang koponan upang mapanatili ang mga autonomous drone na nagtatanggol sa mga istasyon ng kuryente mula sa ilang natitirang scav mga tulisan. Natanggap nila ang kanilang mga order mula kay Sally, ang kanilang mission commander, na nakaistasyon sa TED, isang napakalaking tetrahedral space station na umiikot sa Earth. Si Jack ay lumilipad ng recon at pag-aayos ng mga misyon sa ibabaw, habang si Vic ay nangangasiwa mula sa Tower 49, inaasahan ng dalawa na aalis sa Earth at makakasama ang iba pang nakaligtas sa Titan sa loob ng 2 linggo. Bagamat nabura ang mga alaala ni na Jack at Vic 5 taon bago ito para sa mga layuning pangseguridad, paulit-ulit na napanaginipan ni Jack ang tungkol sa pakikipagkita sa isang misteryosong babae sa Empire State Building sa isang panahon bago ang digmaan, na naganap bago siya isinilang. Bukod pa rito, si Jack ay nagpapanatili ng isang lihim na pag-urong sa isang kagubatan na lugar na minsan ay binibisita niya. Ang isang scav signal beacon na nagpapadala ng mga coordinate ay sinundan sa ilang sandali ng pag-crash ng isang American spacecraft bago ang pagsalakay. Dumating ang mga drone at pinapatay ang karamihan sa mga crew ng hibernating na tao sa kabila ng pag-uutos sa kanila ni Jack na tumayo. Ngunit iniligtas ni Jack ang isang babae, si Julia, na kinikilala siya bilang babae mula sa kanyang mga panaginip. Sinabi ni Julia na ang kanyang barko ang Odyssey ay isang misyon ng NASA, ang layunin kung saan tumanggi siyang ihayag. Bumalik sila ni Jack sa crash site para kunin ang flight recorder ng barko. Nahuli sila ni Scavs, na ipinahayag ng mga tao na nakatira sa isang kuta sa ilalim ng lupa. Sinasabi ng kanilang pinuno, si Malcolm Beach, Morgan Freeman, na ang pagsalakay ng dayuhan ay isang kasinungalingan. Sinabi niya kay Jack na gumagana ang mga drone para sa mga dayuhan at nakaprogram para pumatay ng mga tao. Inihayag din niya na ibinaba niya ang Odyssey, upang hawakan ang nuclear reactor nito, na gagawing base para sa kanyang fission bomb na inaasahan niyang gamitin para sirain ang Alien Command Center na TED. Hinihiling niya na i-reprogram ni Jack ang isang nakuna na drone upang sirain ang TED sa pamamagitan ng paghahatid ng napakalakas na sandatang nuclear. Nang tumanggi si Jack, pinalaya ni Malcolm ang mga bihag ngunit hinimok sila na hanapin ang katotohanan sa tinatawag na radiation zone na ipinagbabawal ni Jack na pasukin. Sa kanilang pagbabalik sa tower, dinala ni Jack si Julia sa mga guho ng Empire State Building at tinanong siya kung sino siya. Inihayag niya na siya ang kanyang asawa bago ang digmaan. Ang kanyang mga panaginip ay mga flashback noong araw na nagpropose siya sa kanya sa observation deck ng Empire State Building. Habang naghahalikan sina Jack at Julia, nanunood si Vic sa pamamagitan ng kanyang video link sa barko ni Jack at nang bumalik sila sa tower, tinanggihan silang pumasok. Nang ipaalam niya kay Sally na hindi na sila effective team ni Jack, nag-activate si Sally ng drone na pumapatay kay Vic. Bago mapatay ng drone si Jack, ginamit ni Julia ang mga armas sa barko ni Jack para sirain ang drone. Hiniling ni Sally na bumalik si Jack sa TED at dalhin si Julia, ngunit tumakas sila sa kanyang barko sa halip, hinabol ng mas maraming drone. Nag-crash sila sa radiation zone, kung saan nakaharap ni Jack ang Tech-52, isang clone ng kanyang sarili. Nilabanan niya ang clone, na, nang makita si Julia, ay nagsimulang makaranas ng mga flashback ng memorya, bago siya nawala ng malay ni Jack. Pagkatapos ay nalaman ni Jack na si Julia ay malubhang nasugatan ng ligaw na bala mula sa kanyang pakikibaka sa Tech-52. Ginagaya ni Jack ang Tech-52, na ina-activate ang kanyang sasakyan at pumunta sa Tower 52, kung saan nakatagpo siya ng isang clone ni Victoria, at nagnakaw ng medkit para tulungan si Julia. Nagulat, bumalik sina Jack at Julia kay Beach, na nagsasabi sa kanila ng totoo. Ang TET ay sa katunayan ay isang alien artificial intelligence na sumakop sa Earth upang pagsamantalahan ang mga mapagkukunan ng planeta, at sina Jack at Victoria ay dalawa lamang sa libu-libong mga clone ng kanilang orihinal na mga bersyon, mga astronaut mula sa 2017 Odyssey mission,
na nilikha bilang mga sundalo upang isagawa ang pagsalakay sa Earth. Gumagamit ang TET ng mga drone na nakaprogram upang patayin ang mga tao sa paningin, kaya pinipilit ang mga nakaligtas na itago ang kanilang sarili bilang mga scav. Gumagamit na ngayon ang TET ng mga clone ni na Harper at Olsen upang mapanatili ang mga drone at sa gayon ay mapanatili ang dominasyon nito. Pumayag si Jack na i-reprogram ang ninakaw na drone para sirain ang TET. Kapag umalis sa underground stronghold gamit ang reprogrammed drone, sila ay inaatake ng 3 iba pang drone. Ang mga drone ay pumasok sa base at nagdudulot ng kalituhan sa loob, sinisira ang na-reprogram na drone sa proseso. Ang mga tao sa wakas ay namamahala upang sirain ang 3 drone ngunit napipilitang maghanap ng ibang paraan upang may hatid ang bombang nuclear sa TET. Iminungkahi ni Jack na siya mismo ang maghatid ng bomba. Para mawala ang hinala, iminungkahi ni Julia na samahan niya si Jack, dahil hiniling ni Sally na dalhin siya sa TET. Sa panahon ng paglipad, pinakinggan ni Jack ang flight recorder ng Odyssey, na nagpapakita na sila ni Victoria ay orihinal na mga piloto sa misyon ng Odyssey sa Titan, na muling itinalaga ng NASA ng matuklasan ang TET malapit sa Saturn. Si Sally ang kanilang supervisor sa NASA Mission Control, kasama ang iba pang mga tauhan, kabilang si Julia, na nakasakay sa mga cryogenic capsule. Sa paglapit, hinayla sila ng TET gamit ang isang tractor beam. Sa pagkilala na malapit na ang pagkuha, nagawang i-jettison ni Jack ang natutulog na mga crew member, na nag-orbit sa loob ng 60 taon sa nasuspinde na animation hanggang sa nagpadala si Beach ng senyales na iparikol ang kanilang craft. Pumasok si Jack sa TET, kung saan siya ay sinalubong ng isang nakakaramdam na istruktura ng tetrahedral na nagpatibay ng katauhan ni Sally. Binuksan ni Jack ang sleep capsule upang ipakita ang Beach, sabay-sabay na lumabas si Julia mula sa isa pang sleeping capsule sa secret forest retreat ni Jack. Ang dalawang lalaki ang nag-trigger ng nuclear bomb at sinira ang TET sa kabayaran ng kanilang sariling buhay. Ang pagkasira ng TET ay nagde-deactivate din sa mga natitirang drone sa buong mundo, ilang sandali lang bago nila nagawang patayin ang mga nakaligtas sa Scav's underground base. Pagkalipas ng 3 taon, nakatira si Julia kasama ang kanyang anak na babae sa pag-urong sa kagubatan sa nagpapagaling na Earth. Dumating doon ang isang grupo ng mga nakaligtas, at lumabas ang Tech-52 mula sa grupo. Ang isang voice-over ng Tech-52 ay nagpapakita na ang kanyang nakaraang pagtatagpo ay muling nagpagising sa mga alaala ni Julia, at hinanap niya ito mula ng sirain ng TET. Sa pagkakaroon ng parehong mga nakatagong alaala gaya ng Tech-49, pagkatapos ay muli niyang nakasama ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Please click like and subscribe.